mga taong marunong gumamit ng smartphone. Ang elepanteng ito sa Thailand, daig pa ang mga bata. Marunong siyang tumugtog, kumuha ng litrato, at mag-drawing sa smartphone gamit ang kanyang ilong. Nawala naman sa sarili ang piloto sa Amerika sa loob mismo ng kanyang eroplano. Bigla raw nagsisigaw ang piloto kaya pinalabas siya ng co-pilot sa cockpit. Dito na siya hinawakan ng mga pasahero hanggang sa makababa ang eroplano. Hindi pa malinaw kung bakit nagwala ang piloto. Dinala siya sa ospital para mapasuri ang kanyang kalagayan. Ito naman ang isang pagpasaway. Agaw pansin ng isang kongresista sa Amerika nang pumasok sa plenaryo na naka-hoodie na jacket. Pinagalitan tuloy siya ng House Speaker at pinalayas ng plenaryo. Buwelta ng kongresista, patunay raw ito na pinag-iisipan ng masama ang mga batang mahilig lang magsuot ng hoodie. Oras ng rondahin natin ng mga balita. Metro Action ngayon na. Ito ang malulupit na eksena sa Metro Action. Dambuhalang sunog gumising sa mga taga-Cainta kaninang madaling araw. Halos 100 pamilya na wala ng tirahan. Libo-libong nasunugan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Maaga ang naging penitensya sa siksikang evacuation center. Ibang residente nagtiyagang matulog sa kalsada, wag lang masalisihan. Bahay ng umano'y notorious sa drug pusher sa Laguna, sinalakay ng otoridad. Suspect walang kawala. At mga baboy sa isang piggery sa Laguna, di bumabaho kahit kalahating taong di maligo. Dumi nila parang may magic na nagiging lupa. Abay, anong sikreto nila? Sa maghapon, nakaranas tayo ng walang patid na ulan, walang humpay na apoy naman. Ang eksena sa Cainta Rizal kaninang madaling araw. Maaga tuloy ang naging penitensya ng halos 100 pamilya na biglang nawala ng tirahan. Narito ang literal na nag-aapoy sa galit ang higit kumulang 50 bahay sa Barangay San Andres sa Cainta Rizal matapos lamunin ng sunog. Pasado 2:00 na madaling araw sumiklab ang apoy. Dahil gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na gumapang ang sunog at kumalat sa mga bahay. Dagdag problema pa sa mga bumbero ang masikip na daan sa lugar. Crowd control natin, makikita nyo naman, masikip, masyadong masikip. Pagkatapos naglaladlad tayo ng hose, 3 duktong bago makarating sa tabing ilog, masyadong malayo dun sa main road. Higit kumulang 100 pamilya ang nawala ng tirahan. Mabuti na lang at walang namatay o nasugatan. Pinangkatok na lang po namin yung mga kapitbahay namin para magsigising, para umakyat sa taas. Kahit di bali po yung mga gamit namin, di may ligtas, basta lamang po yung mga kapitbahay namin. Sa paunang investigasyon, sa inuupahang kwarto raw ng isang nagngangalang Iman, nagsimula ang sunog. Problema sa kuryente ang tinitingnang dahilan. Wala naman daw siya sa bahay nang mangyari ang sunog at nakalock ang kanyang kwarto. Sa taya ng BFP, nasa 200,000 piso ang kabuang halaga na nasunog na ari-arian. Pansamantalang nasa basketball court ang mga nasunugan. Tapos maabo ang mahigit 200 bahay kahapon sa isang covered court na nagsiksikan ng daan-daang mga residente ng Barangay Tatalon, Quezon City. Narito ang Metro Action Report ni Mon Gualvez. Sa covered court na ito, nagsiksikan ng mahigit 400 residente ng Barangay Tatalon, QC. Ang mga sanggol sa karton nakahiga, pati mga aso nakisiksik na rin. Kasama ang mga bahay nila sa mahigit 200 bahay na naabo sa sunog kahapon. Ngayon, lahat sila naghahati sa iisang banyo at electric fan. Wala rin halos na isalbang gamit ang karamihan sa kanila. Si Lola Amalia, una raw inilikas ang mga apo. Yung mga bata muna, ang una namin niligtas kasi mas yung gamit na bibili. Ang iba sa mga residente, mas piniling magpalipas ng gabi sa kalsada. Bukod sa masikip na raw ang evacuation center, gusto rin nilang bantayan ang anumang natitirang gamit laban sa mga nananamantala. Pangalawang beses na mula noong taong 2007 nang lamunin ng malakas na apoy ang daan-daang bahay na ito. Nagsimula raw ang parehong sunog sa gitnang bahagi ng lugar kaya mabilis kumalat ang apoy.
Sinasabi nagsimula ang sunog sa napabayaang kalan sa bahay ni Aling Cristina Abella. Pero git niya, Wala kaming alam doon sa nangyari na yun. Imposible kasi sa kalan wala akong lutuan eh. duda tuloy ng ilan. Maaaring sinadya, maaaring hindi kasi may threat ng demolition. Pero para sa mga residente, babalik pa rin sila sa kanilang mga bahay, oras na ligtas na. Mon Gualvez, News 5. Susunod, hinihinalang drug den sa Laguna, nilusog ng mga otoridad. Mga hinihinalang drug pusher, may karatula pang bato for sale. Mga baboy sa Laguna, hindi raw bumabaho kahit kalahating taong walang ligo. Ano kayang sikreto? At isang patay, kalahating dosenang sugatan ng dusumi ng mga hold-upper ang Galleria Mall kaninang tanghali. Abangan. Bato for sale. Yan ang bumugad sa bahay ng isang hinihinalang tulak ng droga sa Laguna. Tuloy ang ending niya sa malamig na batong kalaboso. Ang mga armadong pulis na ito ng Laguna ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Santissima Cruz, Santa Cruz, Laguna kaninang alas 5 ng umaga. Ang kanilang pakay, ang mga tulak umano ng droga sa lugar. Kasama rito ang 35 anyo sa si J. Michelena. Mukhang positibo ang tip. Sa labas ng bahay ng sospek, nakalagay ang karatulang bato for sale. Pinasok ng mga pulis ang bahay habang nasa loob ng banyo si Michelena. Sa loob ng bahay ni Michelena, nakita ang 9 na pakete ng shabu. Dahil kahina-hinalang pagtambay sa harap ng bahay, tinimbog din ng isang nagangalang June Reyes. Pero giit nito, Kasi nanakbo ako, bigla pa ako uli sa tindahan. Wala pong record kahit po sa barangay. dahil walang warrant, agad ding pinalaya si Reyes. Sunod na pinunterya ang bahay ng isang Alan Malapaya sa Camagong Street. Pero tila natunugan ng sospek ang raid at pumuslit ito sa bubungan. Nang halugugin naman ang bahay ng sospek, 21 sachet ng shabu ang nakita. Hindi na nahirapan ng mga pulis dahil kumanta ang mismong kinakasama ni Malapaya. Pinagsabihan ko na nga po siya. Alam ko talagang wala na siya ng itong 1 buwan na mahigit. Nahaharap ngayon si Michelena sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002, habang patuloy naman ang pagtugis kay Malapaya. Eto naman po, mga alagang baboy pero ang pamumuhay ay hindi raw baboy. Saan matatagpuan yan? Sa Laguna. Kung bakit, yan ang Metro Action Report ni Inazara. Literal na buhay baboy ang mga baboy na ito, pero kahit hindi nililinis ang kanilang koral at kalahating taon na silang hindi naliligo, hindi naman sila bumabaho. Natutulog ang mga baboy sa ipa kung saan humahalo na ang kanilang dumi, pero pagkatapos ng 2 at kalahating taon, ang ipa na ginawang higaan ng baboy pwede nang gawing pataba sa halaman. Ito na yung mga sako kung saan nakalagay yung dumi ng hayop na gagamitin namang fertilizer. Dito sa demo farm na ito, mayroon 2 kambing, 10 baboy at humigit kumulang 300 manok. Pero kapansin-pansin talaga, wala siya masyadong amoy at hindi rin gaanong malangaw. Ang sikreto ay nasa tubig na iniinom ng mga hayop sa pamamagitan ng tinatawag na nanotechnology na kaimbento ang Pinoy nuclear engineer na si Walter Alvarez ng powder formula na hinahalo sa tubig para lumaking healthy at malinis ang mga baboy, kambing at manok. Hindi na tayo marireklamo sa barangay. So you save a lot also sa manpower, electricity, labor, water. Ang dami mong masisave. Hindi raw makolesterol ang mga baboy kaya pwede kahit sa mga may sakit sa puso. At ang itlog ng manok halos wala ng lansa. Wala raw balak si Walter na ipapatent at pagkakitaan ang naimbentong formula. Mas gusto nga raw niyang ibahagi ito para makatulong sa kapwa Pilipino. Ang nanotechnology ay bagong uri ng siyensya na ginagamit sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa kasong ito, binago ng nanotech ang ibig sabihin ng buhay baboy. Inazara, News 5. Ito naman ang mga aksyong balita ngayon. Money changers sa Robinson's Galleria sa Ortigas, pinunterya ng mga hold-upper. Mga suspect na nagkipagbarilan, naghagis pa ng granada. Isang totoong gwardya patay, 6 sugatan. Ang latest ihatid namin live. Summer na tag-ulan, ilang biyahe sa aeroplano kansilado dahil sa masungit na panahon. Mga pag-ulang nararanasan sa Metro Manila at iba pang probinsya, magtutuloy-tuloy nga ba hanggang Holy Week?
Ilang barangay sa Oriental Mindoro lubog pa rin sa baha. Supply ng bigas sa Metro Manila na galing sa probinsya na may miligro nga ba? Kasabay ng buhos ng ulan, mga biyaherong papuntang probinsya, tuloy ang buhos sa mga terminal ng bus. Pero mga van, mas sinatangkilik na raw ng ilang biyahero kesa sa mga bus. Basta walang kapantay, mabait ang maalam. Draft version ng pabasa na patok sa mga kabataan, inalmahan nga ba ng isang mayor? Sa Insider Exclusive, sa panahon na mas in ang mga cellphone, email, FB at Twitter, may buhay pa ba ang mga old school na kartero? Sa sports, coach at import ng Barangay Ginebra, pati ng ilang player ng Air 21, sinupalpal ng multa dahil sa bakbakan kagabi. Usapang graduation naman, high school students sa Cebu na binan na makamarcha matapos